Magandang araw sa lahat at ngayon ay pag-aralan natin ang nauukol sa idiomatikong pahayag at bigyan natin ito ng mga halimbawa. At ano ang kahulugan ng mga halimbawang ibinigay? Pag sinabi nating idiomatikong pahayag, maaari natin itong maugnay sa mga sawikain o mga idioma. Ito ay isang pagpapahayag na ang kahulugan na hindi komposisyonal. Sa ibang salita, hindi binubuo ng tumpak na kahulugan ang mga kanya-kanyang salita na nabuo. So kung mayroon kayong marinig na mga salita na gumagamit ng mga simbolo, hindi ibig sabihin literal na intindihin. Dapat kailangan nating isipin kung anong gustong ipahiwatig ng isang parirala. Ito ay di tuwirang pagbibigay kahulugan tulad ng sinabi ko, hindi literal ang pagkaintindi at pagpapakita ng kaisipan at kaugalian ng isang lugar. Ibig sabihin, ito ay nagpapakita kung anong klaseng tao ang naninirahan sa isang lugar. Ito yung mga halimbawa ng mga idiomatikong pahayag. Anak dalita. Kahulugan, mahirap. Marami akong kaibigan na anak dalita. Kung atin tong bibigyan ng kasalungat na idiomatikong pahayag na siya ay anak mayaman, pwede nating sabihin ng salitang naliligo sa salapi. Yan ay isang pahayag na masasabi natin ang kahulugan ay mayaman ang isang tao. So hindi siya literal na pagsabihin mo na naliligo ka kasi sa salapi o naliligo ka sa ginto, hindi ibig sabihin na maraming o yung kanyang nililiguan ay mga pera, hindi. Yun ay isang simbolismo lamang ng kanyang karangyaan sa buhay. Asal hayop. Ibig sabihin, masama ang ugali. Hindi lahat ng mayaman ay asal hayop. Balitang kutsero. Maling balita o hindi totoong balita. Magaling sa balitang kutsero si Mang Victor. Basag ulo. Away. Mahilig sa basag ulo si King. Kung ito ay literal natin pagkaintindi, basag, ibig sabihin sira. Ulo, ibig sabihin patay na kasi nabasag yung ulo. Diba? Yun yung literal na pagkaunawa. Pero kung titingnan natin, para siyang baliw, basag, ibig sabihin sira yung ulo, sira yung kanyang ulo, ibig sabihin wala siya sa katinuan na ginagawa niya yung isang violenteng gawain. Bukang liwayway. Malapit ng mag-umaga, naabutan ka ng bukang liwayway. Iba pang halimbawa ng idiomatikong pahayag. Butas ang bulsa, walang pera. Ilaw ng tahanan, ina. Hindi ibig sabihin kapag brown out sa bahay, hahanapin mo yung nanay mo kasi sila yung ilaw ng tahanan. Hindi. Ilaw sila ng tahanan kasi sila yung gumagabay, nagbibigay liwanag sa kanilang mga anak. Alog na ang baba, ibig sabihin matanda na. Alimuong, baho. Bahagang buntot, duwag. Ikuros sa kamay o ibang bahagi ng katawan, tandaan. Bukas ang palad, matulungin. Kapilas ng buhay, asawa. Nagbibilang ng poste, walang trabaho. Basag ang pula, loko-loko. Ibaon sa hukay, kalimutan. Taingang kawali, nagbingi-bingihat. Buwayang lubog, taksil sa kapwa. Pagpaging alimasag, walang laman. Tagong bayawak, madaling makita sa pangungubli. Pantay na ang mga paa, patay na. Mapuro lang utak, mahina sa larangan ng pag-isip, mabagal mag-isip. Maitim ang budhi, tuso. Balat sibuyas, mabilis masaktan o sensitibo. Pusong bakal, di marunong magpatawad, matigas ang kalooban. Putok sa buhok, ampon. May bulsa sa balat, kuripot. Balat kalabaw, matigas ang balat. May gintong kutsara sa bibig, mula ipinanganak ay mayaman na. Kusang palo, sariling sipag. At yun lang ang mga halimbawa. Marami tayong mga halimbawa na maaari ninyong pagkuhanan ng impormasyon.